Ethan, anong ginagawa mo? Ngayong pagkakataon, hindi na kita pagbibigyan pa. Hoy! Congrats, Ethan! 20 milyong dolyar na relocation compensation. Ang galing! Oh, sa wakas, makakapagsimula na ulit ako. Paalam, Clara. Paalam, Lily. Sa buhay na ito, gusto ko lang mamuhay ng maayos. Ethan, pwedeng sabihin mo na sa akin kung bakit mo itinago ito sa lahat ng panahon imbes na gibain? Ang pinto? Paano ito biglang nawala? Ethan, tigilan mo na ang paglalaro. Talaga bang iiwan mo kami ni Lily? Imposible. Siguro galit pa rin siya dahil sa nangyari kahapon. Ethan, malapit na ang aking koronasyon. Wala akong oras para dito. Magbibilang ako hanggang 3, kaya lumabas ka na ngayon. Kamahalan, may sulat sa iyong study. Boss Ethan, Clara, mas gusto ko pa ring tawagin kang ganoon. Ang mga regalong ito ay mula sa akin at sa mga tropa para sa inyong dalawa. Hindi kami nangahas sabihin sa iyo, boss. Baka sabihin mo na naman na nag-aksaya kami ng oras. Alam naming tuwing araw na ito ay binibigyan ni Boss Ethan si Clara ng maliit na regalo. Kaya naisip namin, sa espesyal na araw na ito, dapat may ibigay din kami sa inyo. Sa habang buhay na kaligayahan ninyong magkasama. Sana'y magkasama kayong tumanda. Ganun pala. Ethan, bakit wala kang sinabi sa akin? Ethan, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw lang ang lalaki para sa akin, Ethan. Paano mo ako matitiis? Ethan, lumabas ka rito. May utang ka pa sa akin, nakasalang panghari. Sinungaling ka. Ethan, lumabas ka rito. Tigilan mo yan. Naku! Ganun ba kakaiba ang paglalakbay sa oras? Kung sino man ang nagsabi nito sa akin, tinawag ko sanang siraulo. Pero kilala kita, Ethan. Hindi ka magsisinungaling sa akin. Kaya, single ka na ngayon? Oh. Huwag mo nang isipin yun. Tapos na ang luma, panahon na ng bago. Ngayon pare, kailangan kitang dalhin sa isang welcome dinner. Tara na. Marcus, sino ba talaga ang darating mamaya? Pagdating niya, malalaman mo. Hintayin mo lang. Ethan, ang tagal nating hindi nagkita. Chloe. Ethan, sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Matagal nang may gusto sa iyo ang kapatid kong babae. Ethan, huwag kang makinig sa kalokohan ng kapatid ko. Nasa ang kabisera lang din naman ako. Narinig kong lilipat ka, kaya napadaan ako para tingnan. Sino ba ang nakakuha ng balita at umarkila ng eroplano mula sa ibang bansa? Ngayong nandito ka na, bakit ka nahihiya? Marcus, bakit mo kailangang isiwalat ang lahat? Sino ang nagpaarkila ng pribadong jet pabalik? Nandito na ako sa ang kabisera. Ako ang nagpaarkila ng jet pabalik. Sige, Chloe. Ikaw ba ang naglakbay ng malayo? Gutom na gutom ka na siguro. Oo nga, tara, kumain tayo. Hoy, ilabas na natin ang pagkain. Ethan, sa akin ka muna titira. Kalimutan mo na ang paghahanap ng matutuluyan. Parang hindi tama yon. Masisira ang araw mo dahil sa akin. Hindi naman, Ethan. Kung ganyan ang sasabihin mo, minamaliit mo ako pare. Magagalit ako. Eksakto. Ethan, walang problema talaga. Si Yananga. Kamahalan, ano yung malakas na ingay kanina? Kamahalan, malapit na ang magandang oras. Kailangan nating maghanda para sa seremonya ng koronasyon. Nanay, bakit ang dumi-dumi mo? Nasaan si tatay? Bakit wala si tatay dito para alagaan ka? Ang tatay mo, siya. Alam ko na, ngayon ang seremonya ng koronasyon ni nanay. Siguro si tatay ay gumagawa ng cake para sa'yo. Gusto ni Lily ng mga cake na ginagawa ni tatay. Tatay, Hoy, bata, mali ang napuntahan mo. ikaw ang tatay ko. Pasensya na, Ethan.
Ito ang anak kong babae. Summer, huwag mo siyang tawagin ganyan. Ito si Tito Ethan. Hindi pwede. Ikaw talaga ang tatay ko. May mga larawan ka sa kwarto ni nanay. Shh! Ethan, iyon ay mga larawan mo at ni Marcus. Nagkakamali lang ang bata. Sige, batiin mo si Tito Ethan. Hindi talaga. Ito ang tatay ko. Okay lang. Kung ano ang gusto tawag sa akin ng bata, hayaan mo na siya. Tatay, birthday ni Summer ngayon. Gusto ni Summer ng birthday cake. Pwede ba akong kumuha? Siyempre naman, Irog. Ethan, ang ganda ng cake na ginawa mo. Ang galing. Hindi naman ganoon kahirap. Hoy, oo nga pala, Chloe. Kailan ka ikinasal? Kumusta naman ang tatay niya? Summer, sa totoo lang, anak ng kaibigan ko siya. Wala na ang mga magulang niya noong bata pa siya. Sanggol pa lang siya noon. Kaya ako napagdesisyonan kong ampunin siya. Ganun ba? Well, dahil tinatawag niya akong tatay, ako na ang magiging tatay niya. Salamat, Ethan. Sa pagbibigay ng tunay na pamilya kay Summer, Nanay, gusto ko yung cake na ginawa ni tatay. Dalhin mo ako kay tatay, okay? Abala si tatay ngayon. Hintayin muna natin siyang umuwi, okay? Gusto ko na ngayon. Sige, papagawin kita sa chef, okay? Ayoko. Hindi kasing sarap. Yung kay tatay ang gusto ko. Maging mabait kang bata, Lily. Kaya hihilingin ko kay Tito Victor na gawin niya yun para sa akin. Tito Victor, pwede ba? Ang Ginoo ay hindi nakikialam sa kusina. Ako ang hanap ng punong ministro na itinakdang maging emperador. Paano ko malalaman kung paano magluto? Ano ba itong cake na sinasabi mo? Hindi mo sinasabing hindi kayang gumawa ng cake ni Tito Victor, di ba? Hindi naman. Isang simpleng cake lang yan. Gagawa ako para sa'yo ngayon din. Ang ganda ng cake na ginawa ni tatay. Gusto ko nang kainin. Summer, kailangan mo munang maghiling at pahipa ng mga kandila. Nais kong si nanay at si tatay ay palaging mamahalin ang kanilang Summer. Maligayang kaarawan, Summer. Lily, kapag kumuha ka ng pagkain, kainin mo. Huwag mong sayangin. Ano ba ang mga ito? Gusto ko ng nilagang usa at estopadong paan ng oso. Tapos na akong kumain, maghuhugas na ako ng mga plato. Ethan, pag-isipan mo. Sa tingin mo ba talaga, ang tatay ni Summer? Nakatapos din sa wakas nitong nakakainis na cake. Matapos ang lahat ng hirap. Lily! Oras na para sa cake. Tito Victor, ano ito? Pwede pa ba itong kainin? Lily, medyo kakaiba lang ang hugis. Pareho lang ang lasa. Sige na, tikman mo lang. Ayoko. Mas masarap ang mga cake ni tatay kaysa sayo. Ay! Sas Mariosep, pinaghirapan ko to ilang oras. Kakainin mo yan hanggang butil. Ang sama ng ugali ni Tito Victor. Hindi ko yan kakainin. Sasabihin ko kay nanay. Sasabihin mo kay nanay? Babasagin ko ang mga binti mo ngayon. Tingnan natin kung paano mo sasabihin sa kanya. Tatay, hindi na ako makakakain pa. Okay lang yan. Hindi mo kailangang kainin yan. Magaling ka, Summer. Ikaw ang pinakamagaling tatay. Tatay, pwede ba tayong magduyan? Sige, tara na't maglaro sa duyan. Yehey! Ako ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Tara na. Kamahalan, hinalughog na namin ang buong kabisera. Walang bakas ng general. Imposible. Ethan, mahal na mahal ako. At mahal na mahal niya si Lily. Paano siya basta-basta nawala ng parang bula? Dahil kaya sa maling pagbintang ko sa kanya? Nilalayuan niya ako? Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Hindi basta-basta aalis ang general. Baka may sira ang portal.
Baka maayos din ito sa ilang araw. Talagang hindi! Kailangan ko siyang makita ngayon din! Magpatuloy tayo sa paghahanap. Tingnan ang mga bagay na dala niya mula sa modernong mundo para makita siya. Marahil ang general ay hindi talaga bumalik sa modernong mundo. At nandito pa rin. Talaga! Sabihin mo ngayon, nasaan siya? Hahanapin ko siya ngayon din. Noong huling kolektibong sumuway ang mga puwersa sa utos, marahil ang general ay pumunta sa kampo militar para ayusin ang hukbo. Oo. Yan nga siguro. Ethan! Nawala na talaga si Ethan. Talaga bang iniwan kami ni Ethan ni Lily? Napakatiyaga ni Ethan sa akin. Bihira siyang magalit. Pero bakit ngayon? Baka. Tungkol ba ito? Kay Ginoong Thorn? Kahit ikaw ay nagkakamali sa relasyon ko sa kanya, sa pagitan ko at ni Victor, hindi kailanman nagkaroon ng tunay na damdamin. Sumpa ko. Ang puso ko ay laging kay Ethan at kay Ethan lamang. Kamahalan, pakiusap. Hindi ninyo ito magagawa. 3 araw na kayong hindi nagpupulong sa korte. Narinig kong ang mga tribo ng Hilaga ay muling gumagalaw. Hanggat hindi nahahanap si Ethan, tumanggi akong magpulong sa korte. Ulat! Naghiwalay na si Ethan sa Emperatrice ng Atheria. Tinanggalan na siya ng kapangyarihang militar. Nawawala siya. Oh? Totoo ba? Napakagandang balita nito. Ang mga tanga sa korte ng Atheria ay pinalayas ang mismong bantay na nagprotekta sa kanila. Sa aking utos, lusubin ang Atheria. Opo. Kataas-taas ang commander. Ha 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 ha. Ethan! Nanalo ako! Nanalo ako! Wow, ang swerte mo. Siyempre naman! Kamahalan, agarang paghahatid mula sa hangganan. Lubusang sasalakayin ng mga basura ng Hilaga ang Atheria. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Iniisip ba nilang walang depensa ang Atheria? Tawagin ang lahat ng ministro. Magpupulong tayo sa korte ngayon. Opo, kamahalan. Mga Panginoon ko, tungkol sa mga tribo ng Hilaga, ano ang masasabi ninyo? Malakas ang hukbo ng Atheria natin. Bakit tayo matatakot sa mga basura ng Hilagang iyon? Noong nakikidigma pa ang Atheria, ginapi natin sila ng husto, kaya hindi na nila nagawang tumawid ng hangganan. Lalo na ngayon. Iminumungkahi kong tipunin natin ang ating mga tropa, at Tito Boy pabalik ang mga basurang tagahilagang iyon. Sumasang-ayon ako. Mga Panginoon ko, sino ang maglalakas loob na lumaban sa mga tribo ng Hilaga? Iminumungkahi ko na si Ethan ang ipadala natin upang manguna sa mga kawal. Nakalaban na niya sila dati, kaya siya ang pinakamagandang pag-asa natin. Ethan, huli na ang lahat. Nawawala siya. Si Ethan, sa lahat ng tao. Anong lakas ng loob niyang iwanan tayo? Walang hiya. Pagtalikod sa tungkulin. Paano pa siya makakatingin? Sa mga tao? Kayong lahat ang nagpilit sa akin na alisin si Ethan sa kanyang posisyon. Natanggalin siya sa kanyang tungkulin. Iyon ang nagtulak sa kanyang umalis. Nagsisisi na ba kayo ngayon? Huli na ang lahat. Sino ang mamumuno sa ating hukbo? Isipin mo naman, ang buong Atheria ay walang kahit isang tunay na lalaki. Kung narito ka lang sana. Kamahalan, yamang walang sinumang nangangahas na gampanan ang tungkuling ito, ako na ang bahalang mamuno sa mga kawal. Victor, ikaw? Kamahalan, yamang walang sinumang iba ang handang tumanggap ng responsibilidad na ito, ako na ang hahawak at mamumuno sa mga tropa. Victor, ikaw? Nag-aral ako ng estratehiyang militar sa loob ng maraming taon. Masasabi kong may alam ako sa pamumuno, kaya't nakikiusap ako sa pahintulot ng kamahalan. Mabuti, ipinagkakaloob ko ito. Itinatalaga kita bilang general ng Hilagang Kampanya. Dalhin mo ang hukbo sa hangganan. Tulad ng iniutos mo. Tapos na ang pagpupulong. Wow, Ethan, ang galing mo! Hoy, Pear, sa ganyang kagalingan, para mo nang nauubos ang paninda ko. Ethan, gusto ko yun! Sige, babagsakin ko yan para sa'yo. Ikaw ang aasahan ko sa ekspedisyon. At salamat sa ngayon, sa pag-aalaga kay Lily. Ngunit balang araw, mamamana ni Lily ang trono.
Hindi siya pwedeng maging pasaway at pabigla-bigla. Mula ngayon, huwag mo na siyang palayawin ng ganyan. Tito ang tawag sa akin ni Lily. Sa paglipas ng panahon, magiging parang ama na rin ako sa kanya. Kung hindi ko siya palalayasin, sino pa ang gagawa? Ang kapal ng mukha mo. Isang ama lang ang mayroon si Lily. Sa pagitan natin, hari at sakop lang tayo. Huwag kang lalampas. Bakit mo itinago ang katotohanan kay Ethan? At kinuha mo ako bilang konsorte? Dahil sa punong ministro. Noong araw na yon, ang pagsabog. Alam kong si Ethan yon. Wala na siya. Wala na talaga. At hindi na siya babalik. Clara, wala nang natitira na makakapigil sa atin ngayon. Kayabangan, sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para tawagin ako sa pangalan? Ang ating pagsasama ay pampulitika lamang. Walang romantikong damdamin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang digmaan sa Hilaga. Ministro Thorne, itutok mo ang iyong isipan sa digmaan sa Hilaga. Huwag po kayong magalit, kamahalan. Ito lang, sobrang inahangaan kita. Magiging mas maingat ako sa susunod. At masyadong malikot si Lily at nabali ang kanyang bukong-bukong. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo akong alagaan siya ng maayos. Ano ang sinabi mo? Nanay, ang sakit! Lily! Anong nangyari sa binti mo? Paano ka nasaktan? Sabihin mo sa kanya, nadapa ka habang naglalaro. Nakuha mo? Hindi pwede. Sasabihin ko kay nanay, sinadya akong paluin ni Tito Victor. Sige nga, sige, sabihin mo sa kanya. Kapag sinabi mo kahit kaunti sa nanay mo, sisiguraduhin kong kayong dalawa ay mamuhay sa impyerno. Pagkatapos ng lahat, ang mahal mong Ethan ay iniwan ka na. Ayos lang, Lily. Sabihin mo sa akin, may nanakit ba sa binti mo? Meron ba? Nanay, naglalaro lang ako tapos nadapa ako. Kaya, hindi kasalanan ni Tito Victor. Nanay, nakita mo na ba si tatay? Lily, ang tatay mo. Siya. Iniwan ako. Kung ako at ang tatay mo ay kailangan maghiwalay ng tirahan, at sino ang gusto mong samahan? Hindi, gusto ko si tatay. Ayaw kong maghiwalay kayo ni tatay. Nanay, pwedeng hanapin natin si tatay, please? Huwag kang mag-alala, Lily. Ako ang magbabalik ng tatay mo. Asawa, nasaan ka na? Ethan, anong meron siya na wala ako? Bakit napaka-espesyal ni Ethan? Marcus, nalabhan mo ba ang mga damit ko? Marcus. Marcus? Marcus? Nanay, tatay. Anong ginagawa ninyong dalawa? May ginawa ba kayong kalokohan? Summer, huwag kang magsalita nang walang katuturan. Ethan, hindi ko alam na hindi ka pala nakabihis. Pasensya na, Chloe. Hindi ko ring alam na nasa sala ka pala. Siguro gutom na kayong lahat. Ako na ang maghahanda ng pagkain. Nanay, hindi ka ba tutulong kay tatay? Munting Summer, ang dami mong alam ha? Kailangan lang gumalaw ng kaunti si Summer. Ako na ang bahala. Asawa? Nasaan ka na? Namamatay na ako. Asawa? Nasaan ka na? Hindi pa rin kita nakikita. Kailangan kong humingi ng tawad. Hindi ko pa nakakamit ang iyong kapatawaran, asawa. Hindi ko lang matanggap. Asawa. Tatay. Panaginip lang pala ang lahat. Nanay, tingnan mo! Nandito na ang portal ng mga immortal. Makakahahanap na tayo ngayon ng tatay. Lily, talagang ang portal ng mga immortal nga ito. Makakahahanap na tayo ng tatay. Hahanapin ko ang tatay. Kaya sinabi ni Tripitaka sa kanyang alagad na kumuha ng tubig. Alam mo ba kung sino si Tripitaka? At ang eliksir sa loob ay mas. Asawa. Tatay. At ang eliksir na ito sa loob ko. Ethan.
Tatay? Akala ko narinig ko ang mga boses ni na Clara at Lily. Hindi pwede. Nagkakamali lang ako. Hindi sila makakarating sa modernong mundo. Tatay, Ethan? Ethan? tatay? Ethan! Sino yung babaeng yon? At sino naman yung batang yon? Nasaan ka na? Paano kita hahanapin? Ayaw na ba ni tatay kay Lily? May iba na siyang anak ngayon. Kamahalan, may dumating na ulat mula sa harap ng labanan. Nakarating na ito sa kabisera. Lily, hindi tayo iiwan ni tatay. Kapag natapos na ni nanay ang mga gawain sa hangganan, maghahanap tayo kay tatay, okay? Okay, sasama si Lily kay nanay para hanapin si tatay. Ethan, hintayin mo ako. Ibabalik kita, ano man ang mangyari. Ulat! Ano ang kalagayan sa harap ng labanan? Kumusta na ang kalagayan sa harap? Kamahalan, ang aming 400,000 sundalong Atherian ay nakipaglaban sa 100,000 kabalyerya ng mga tribo sa Hilaga. Paulit-ulit tayong natalo sa labanan, at ngayon wala na tayong 100,000. General Thorne ang humahawak sa pasong obsidian gamit ang kanyang kasanayan. Paano ito nangyari? Sa lahat ng aming labanan sa mga tribo sa Hilaga, natatalo ba tayo noon? Bakit ngayon? Ang mga mandirigma ng mga tribo sa Hilaga ay malalakas at mababangis. Hindi natatakot sa labanan. Ang matinding lamig sa Hilaga ay nagpapahina sa lakas ng aming mga tauhan. Hindi ko alam kung paano. Napasuko ng general ang mga tribo sa Hilaga. Kamahalan, dapat po ninyong pangalagaan ang inyong kalusugan. Kamahalan, ano po ang gagawin natin ngayon? Hindi magtatagal ang 100,000 tauhan. Malapit nang bumagsak ang hangganan. Ang pasong obsidian, ang huling linya ng depensa sa pagitan ng Midlands at ng mga tribo sa Hilaga. Hindi ito dapat bumagsak. Sa utos ko, tipunin ang bawat natitirang sundalo sa Atheria at ipadala sila sa pasong obsidian. Opo, kamahalan. Kamahalan. Iniisip ko kung nasisiyahan ang kataas-taasang commander sa aking mga plano. Tinatanggap mo ba ang aking mungkahi? Perpekto. Ang daming lupang ibinigay mo sa amin. Ano ang kapalit? Ang trono. Ang babaeng iyon, si Clara ay talagang hindi karapat-dapat mamuno sa Atheria. Ako lamang. Ang karapat-dapat mamuno sa Atheria. Kaya't pareho tayong makukuha ang gusto natin. Pero may isa akong tanong. Si Ethan, hindi na talaga siya magpapakita? Sasagutin ko iyan ng buhay ko. Patay na si Ethan. Kataas-taasang commander. Pagdating ng oras, magpapabaya ako sa pagbabantay. Ang iba ay nasa inyo na. Huwag kang mag-alala, General Thorne. Kataas-taasang commander, talaga bang? Makikipagtulungan tayo sa Atheria. Siyempre hindi. Kung wala si Ethan, ang buong Atheria ay parang asong walang ngipin. Kapag nabiyak na natin ang pasong obsidian, ang buong Atheria ay mapapasa atin na. Napakagaling, pero kung gayon, bakit tayo? Nakikipagtulungan sa Atheria? Walang hanggan ang ambisyon ng lalaking iyon. Tiyak na hindi lang punong ministro ang gusto niya. Naghihintay ako na magkawatak-watak ang Atheria. Kapag nangyari iyon, doon natin sisirain ang Atheria. Kataas-taasang commander, ang talino ninyo ay kumikinang tulad ng mga bituin. Ano? Iniutos ng kanyang kamahalan ang hukbo para palakasin ang pasong obsidian. Napakagaling. Oras na para umuwi. Dapat may paraan para muling mabuksan ang portal ng panahon. Victor, hindi ba't dapat nasa pasong obsidian ka at nakikipaglaban sa mga tribo ng Hilaga? Anong ginagawa mo dito sa kabisera? Kamahalan. Namimiss na kita, kamahalan. Ang kapal ng mukha mo! Bilang commander, ang pag-aklas ay parusahan ng kamatayan. At maglalakas loob ka pang magpakita ng kawalang galang sa akin? Mga gwardya, hulihin siya! Nasaan ang Gwardya Real? Gwardya Real! Kamahalan. Sige, halika at arestuhin mo ako. Victor, ako ang Emperatrice. Anong ginagawa mo? Emperatrice?
Ang buong palasyong ito ay sumusunod na sa aking pamilya ngayon. Ikaw mismo ang nagpadala ng hukbo sa hilagang hangganan. Ako ang kumokontrol sa buong palasyong ito ngayon. Talaga bang sa tingin mo ikaw pa rin ang emperatrice? Imposible. Paano ito nangyari? Imposible? Kung gayon, kamahalan, tawagin mo ang Guardia Real para arestuhin ako. Hindi ko maintindihan. Maliwanag namang may iba pang opsyon. Ang pamilya Thorn ay ambisyoso. Hindi ka ba natatakot na magpalaki ng tigre na lalaban sa'yo? Sa huli, ikaw din ang masasaktan. Ambisyoso? Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga ministro sa korte kanina lang? Sinasabi nilang ang mga sandatahang lakas ng Atheria ay iyong personal na hukbo. Inakusahan kanilang sinusubukang wasakin ang trono. Itinaas ko si Victor para protektahan ka. Kaya kasalanan ko na ngayon? Kaya totoo nga ang lahat. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung sana nakinig ako sa asawa ko noon. Kung gayon. Victor, anong ginagawa mo? Ang kapal ng mukha! Sinusubukan mo bang magpatalsik sa hari? Victor, anong akala mo ang ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang patayin ang iyong hari? Kamahalan, ang tronong inangkin mo noon, hindi ba't nakuha mo iyon sa pamamagitan ng pagpatay sa hari? Ako ang tunay na pinuno. Itinakda ng langit. Takda ng langit? Swertihan lang yan. Nasa likod mo lang si Ethan noon. Ikaw, tama na, hindi kita papatayin ngayon. Mia, kunin mo siya. Mia, ikaw. Mia, isama mo ang ating kagalang-galang na emperatrice. Pabalik sa kanyang silid tulugan. Bitawan mo ako. Mia, huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa akin, katulong ka pa rin hanggang ngayon. Clara, nakarating ka lang dito dahil kay Ethan. Anong ipinagmamalaki mo? Mga traidor, kapag nagwagi ang aking hukbo at bumalik, kayo ang una kong papatayin. Nagwagi at babalik? Clara, sa tingin mo ba talaga, natalo natin ang mga tribo ng Hilaga dahil malakas ang hukbo ng Atheria? Hindi ba? Kung hindi malakas ang aking hukbong Atherian, paano ko mapapanalunan ng imperyo? Gago ka. Si Ethan ang nagtaboy sa mga tribo ng Hilaga dahil natatakot sa kanya ang mga tribo ng Hilaga. Kung wala si Ethan, sinalakay na sana ng mga tribo ng Hilaga ang Midlands noon pa. Imposible! Noon, 50,000 lang ang mga tauhan ni Ethan, pero napigilan niya ang 200,000 tribo ng Hilaga. Kung hindi nakipagsabuatan si Victor sa kalaban, paano matatalo ang aking 400,000 sundalong Atherian? Posibleng matalo. Pero nang umalis si Ethan, dumating agad ang mga tribo ng Hilaga. Sa tingin mo nagkataon lang yun? Paano ito nangyari? Sige na, tapos na tayo dito para sa araw na ito. Kamahalan, pakibalik na po kayo sa inyong silid tulugan. Victor, nasaan si Lily? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Tara na po, kamahalan. Pero nang umalis si Ethan, Nasa harap na ng ating mga pintuan ang mga tribo ng Hilaga. sa tingin mo nagkataon lang iyon? Dahil si Ethan ang pumigil sa kanila. Dahil natakot sa kanya ang mga tribo ng Hilaga. Kung wala si Ethan, Sinalakay na nila ang Midlands noon pa. ang buong kahariang ito ay regalo ni Ethan sa akin. At ano ang ginanti ko? Naging sakim ako sa kapangyarihan. Gusto kong kunin si Victor bilang aking konsorte. Ako ang humukay ng sarili kong libingan. Hindi ko pinahalagahan ang proteksyon ng aking asawa at ginawa ko ang gusto ko. Nasaktan ko ang kanyang puso. Hinayaan kong siya'y malinlang na magtiwala sa isang ahas. Nawala sa akin ang hukbo. Napakaraming sundalo ang namatay. Nabigo ako kay Ethan at nabigo ko ang buong kaharian. Ngayon, ang aking asawa ay iniwan na ako at nawala ko rin ang aming anak. Anong karapatan mayroon ako para patuloy na mabuhay sa mundong ito? Nanay! Lily! Nanay! Lily, ayos ka lang ba?
Nanay, nahanap mo ba si tatay? Namimiss ko si tatay. Gusto ko si tatay. Lily, kasalanan ito ni nanay. Hindi ko mahanap ang tatay mo. Kung alam ko lang noon, ang alam ko ngayon, Nanay, pinarurusahan ba tayo ng mga Diyos? Natatakot talaga ako. yamang napakalalim ng iyong pagsisisi. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para ituwid ang lahat. Pumunta ka sa makabagong mundo sa loob ng 30 araw. Isang pagkakataon para ituwid ang lahat. Mahahanap ko pa, kaya si Ethan? Tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko. Gusto kong hanapin si tatay. Artista ka ba o ano? Ang ganda-ganda mo. Nasaan si Ethan? Dalhin mo ako sa kanya. Tingnan mo, miss, pasensya na, pero mali ang napagtanungan mo. Hindi ako kasama ng film crew. Film crew? Ano ba ang film crew? Ayaw ba akong makita ni Ethan? Kaya mo ba sinabi yon? General ang tatay ko. Alam mo dapat kung nasaan siya. Dalhin mo kami para hanapin siya. Bilisan mo. Ang ganda-ganda talaga, pero baliw ka pala. Bitawan mo ako. Bitawan mo na ako ngayon o tatawag ako ng pulis. Dalhin mo ako kay Ethan. Inuutusan kita. Opisyal, may baliw dito. Hinawakan niya ako at hindi tumitigil sa kakakalat ng salita. Tulungan mo ako. Ma'am, kailangan mong bitawan siya, ngayon din. Humingi lang ako sa kanya na dalhin ako para hanapin si Ethan. Yun lang. Kung hindi ka susunod, mapipilitan akong pigilan ka. Ang lakas ng loob mo. Mangahas kang magpakita ng kawalang galang sa akin? Ako ang emperatriz. Sinuntok mo ang nanay ko. Lalabanan kita. Hoy, huwag kang ganyan. Sasaktan mo ang isang opisyal? Yung boses na yon. Kilala ko yung boses na yon. Asawa! May anak ka? Asawa? Sino sila? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Paano ka nagkaroon agad ng anak? Tatay, ayaw mo na ba sa akin, tatay? Ako ito. Ako si Lily. Clara, Lily, paano sila nakarating dito? Tatay, sino sila? Ethan, kilala mo sila? Kilala mo nga pala sila. Mas madali na ito. Ang babaeng ito at ang anak niya ay nagkakagulo sa kalye. Kung hindi mo sila aalagaan, susundin na lang namin ang pamamaraan. Ethan, isang immortal ang nagpadala sa amin dito. Sumama ka sa amin pabalik. Lily, namimiss ka rin ng sobra ni Lily. Pasensya na, opisyal. Hindi ko sila kilala. Ano? Sigurado ka? Kukunin na lang namin sila. Ma'am, kailangan mong sumama sa amin. Ethan, asawa mo ako. Anak mo si Lily. Talagang iiwan mo ba kaming dalawa? Ethan, asawa mo ako. Anak mo talaga si Lily. Paano mo kami basta iiwan? Tatay. Ethan, gising ka diyan. Opisyal, hindi ko talaga sila kilala. Umalis na tayo. Umuwi na tayo. Maligayang kaarawan. Chloe, kaarawan mo ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala man lang akong pagkakataon na makabili ng regalo para sa iyo. Okay lang, Ethan. Ang pagkasama mo sa akin ngayon, ang pinakamagandang regalong maaari kong hilingin. Huwag kang tumayo diyan. Chloe, ang cake na ito, well, espesyal kong pinili ito para sa iyo. Maghiling ka. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Sino yan? Kain muna kayo. Titingnan ko. Clara? Clara? Anong ginagawa mo rito? Tatay, hindi mo na ba gusto si Lily, please? Sobrang miss na miss kita. Ethan, sino ba talaga yung babaeng yun at ang bata? May utang ka sa akin ng paliwanag. Ano ang relasyon nila sa kanya? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo? At ikaw, sino ka? Kausap ko ang asawa ko. Wala kang pakialam dito. Ayaw na ayaw ka talagang makita ni Ethan ngayon. Umalis ka na dito. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis.
Daddy, hindi ka ba magse-celebrate ng birthday ni Mommy kasama niya? Tatay? Siyempre naman, gagawin yun ni tatay. Tara na, pasok na, pasok na. Ethan, ipapaliwanag mo ito sa akin. Kung hindi, ako ay. Kung hindi, ano? Hindi ka ba lubusang nahumaling sa Victor Thorn mong yon at sa imperyo mo? Bakit ngayon ka lang biglang nagpakita ng pagmamahal? Ikaw. Clara, huwag mo na akong hanapin ulit. Tapos na tayo. Umalis ka na lang. Ethan, kahit ang tadhana ay binigyan ako ng pagkakataon na manatili sa modernong mundo ng 30 araw. Bakit hindi mo bigyan lang ako ng isang pagkakataon? Hindi ba't binigyan na kita ng sapat na pagkakataon? Asawa. Nagkamali ako. Hindi ka nagkamali. Umalis ka. Nagkamali ako, asawa. Ethan, Sige, tama na yan. Kailangan nang umalis kayong dalawa. Ngayon na. Seryoso ako. Tatawag ako ng pulis. At ikaw? Lily, dito na lang tayo matutulog ngayong gabi. Bukas, makakatagpo si nanay ng paraan para makita ang tatay mo. Okay? Okay. Matulog ka na. Ethan, ikaw ay ibabalik ko. Tara na. Excuse me, kailangan niyo ba ng tulong dito sa lugar? O kaya'y tao para sa mga gawaing bahay? Isang babaeng tulad mo, napakaganda, napakabata pa. Anong ginagawa mo rito na namamaalamos kasama ang anak mo? Naghanap lang po talaga ako ng trabaho. Magtatrabaho kami ng libre. Pagkain lang ang kailangan namin. Napakaganda ng batang ito, at ayaw pa ng bayad. Maganda siyang tingnan, hindi ko to pwedeng palampasin. At itong maliit na batang babae, Huwag kang mag-alala, napakabait niya. Hindi siya magiging problema. Pwede rin akong tumulong. sige na nga, pasok kayo at tumulong kayong mag-ayos ng hardin. Pero, kailangan kong babalaan kayo, huwag kayong papasok sa bahay. O aalis kayo, agad-agad. Salamat po. Halika na. Nanay, sa tingin mo ba kapag nakita na tayo ni tatay, papatawarin niya ako? Huwag kang mag-alala, Lily. Hindi naman ganoon kalupit ang tatay mo. Babalik siyang kasama natin. Ang sarap ng king crab na ginawa mo, tatay. Lutuwa ako na nagustuhan ni Summer. Araw-araw kitang lulutuan ito. Ano sa tingin mo? Asawa. Asawa. Tatay! Anong ingay iyon sa labas? Kayo na lang muna kumain. Ako na ang lalabas para tingnan. Anong pinagsisigawan ninyong lahat? Anong kaguluhan ito? Ikaw na naman. Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Anong ginagawa mo rito? Nandito sila para magtrabaho. Magtrabaho? Ang emperatriz ng Assyria, magtatrabaho sa bahay ng mga karaniwang tao tulad namin? Hindi namin maaaring tanggapin iyon. Hindi ganoon. Gusto ko lang makita ang aking asawa. Wala ka bang hiya? 7 taong ibinuwis ni Ethan ang buhay niya para sa'yo. At ano ang nakuha niya? Tinanggalan ng rango. Tinanggalan ng kapangyarihan. Makinig ka sa akin. Wala kang utang na loob si Ethan sa'yo. Masamang tao ka. Hinahadlangan mo kami sa tatay ko. Sasapakin kita. Pakiusap. Hayaan mo lang akong makita siya. Kung maaari ko lang siyang makita, gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Hindi mo na siya muling makikita. Nandyan siya sa loob. Hindi siya tatangging makipagkita sa akin. Asawa, alam kong nandyan ka. Pakiusap, lumabas ka, at makipagkita kay Lily at sa akin. Asawa, alam kong nandyan ka. Lumabas ka at makita mo kami ni Lily. Tatay? Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Asawa. Ikaw na naman. Ayaw kang makita ni Ethan. Kung hindi ka aalis, tatawagin ko ang pulis. Ethan, Clara, bakit ka nandito muli? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Tapos na tayo. Tatay, gusto kong magyakap. Ang tatay mo ay anak ng punong ministro ng Assyria. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi ako karapat-dapat maging tatay mo. Tatay, namimiss kita. Makinig ako sa'yo, pangako. asawa. Anong kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Kapag nakabalik na ako, ibibigay ko sa'yo ang trono ng Assyria. Ano sa tingin mo? Luluhod ako para sa'yo. Kasalanan ko. Bulag ako sa nararamdaman mo. Pangako magbabago ako. Sinusumpa ko sa buhay ko.
Hindi na ako uulit. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Clara, hindi mo pa ba naaalis? Umalis ka na lang. Tapos na tayo. Asawa, ito ba ang paraan mo para sabihing dapat akong mamatay? Kung mamamatay lang ako, patawarin mo na ba ako? Pigilan siya! Pigilan siya! Hoy! Kung gusto mong mamatay, huwag sa aking lupain. Doon ka mamamatay sa ibang lugar. Ilabas siya rito. Asawa, Nanay, ayaw ko nang kumain. hindi ko inakala na sa modernong mundo, ang hirap palang kumita ng pera. Ang mga supply na ibinigay ni Ethan noon, sobrang mahal pala. Nanay, Sa tingin mo matutuwa si tatay na makita tayo? syempre naman, ang dami ko nang tiniis para sa kanya. Ethan, ngayon na ang huling araw ko sa modernong mundo. Hindi ko ito pwedeng ipagsawalang bahala. Lumayo ka sa tatay ko. Tatay ko yan. Lily, hindi maganda yan. Heto, kuha ka. Ayaw ko sa peking kabaitan mo. Huwag kang mag-alala, Summer. Dadalhin ka ng nanay at tatay mo mamaya. Ethan, maghihintay kami sa loob. Asawa, naisip ko na rin sa wakas kung paano mamuhay sa modernong mundo. Nakakuha ako ng trabaho bilang waitress sa isang restaurant. At umupa ako ng apartment malapit sa inyo. Tatay, wag mo akong paalisin, ha? Asawa, Clara, ikaw ang gratis. Hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay na ito. At hindi ka dapat pumunta rito. hindi. Kailangan kong pumunta. Hindi mo pa rin ako pinapatawad. Lily. Labis ka ring namimiss ni Lily. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Sa loob lang ng ilang oras, mapipilitan kang bumalik. Asawa, alam kong may paraan ka para makapag-stay kami dito. Tama ba? Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Anong ginagawa mo? Biyahe! Umalis ka sa daan! Ikaw! Ano? Bulag ka ba? Tara na! Tara na! Alis! Asawa! Tatay, Talagang alam kong nagkamali ako. Kaya ito pala ang makasaysayang kilalang Emperatrice ng Atheria. Asawa! Inumin! Ethan, ikaw naman! Tagay! Sika, inom ako. Cheers. Hoy ganda, mag-isa ka lang. Halika, magsaya tayo kasama ng mga lalaki. At may kasama ka pang maliit na babae. Mas nakaka-excite pa yan. Anong akala mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Yung boses na yon. Umatras ka! Anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Nanakawan ka namin, syempre. At magkakaroon ng kaunting kasiyahan sa tabi. Ang ganda-ganda niya talaga. Ang swerte. Papunta na ang pulis. Huwag kang lalapit. nanay, natatakot ako. Tulungan mo ako. May pera ako. Lahat ay sa iyo na. Huwag mo lang sasaktan ng anak ko. Iabot mo, hindi lang pera ang kulang sa akin. Naghahanap din ako ng asawa. Ikaw kaya ang pumuno sa pwestong iyon. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang makakapigil sa akin? Boss, ayos ka lang ba? Ethan, Nandito si tatay para iligtas ako. Nasira ito. asawa, mag-ingat ka. Asawa. Nasugatan ka. Gas-gas lang. Ayos lang ba kayong dalawa? Kasalanan ko itong lahat. Nasaktan ka dahil sa akin. Ang galing ng tatay ko. Isa siyang tunay na bayani. Ethan, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Dumadaan lang ako. Kahit na sino pa yan, sasaklolo pa rin ako.
Asawa? Alis na kami. Patawarin mo ba kami? Tatay, patawarin mo po kami. Babalik kayo sa Etheria. May saysay pa ba kung patawarin ko kayo o hindi? Tatay, ayaw kong bumalik. Gusto kong manatili sa'yo, tatay. Wala ka namang lugar sa mundong ito mula pa sa simula. Asawa, nagkasala ako sa iyo sa buhay na ito. Kung may susunod na buhay, gusto ko pa rin maging asawa mo. Ethan. Paalam. Tatay, ikinulong ni Tito Victor si nanay sa palasyo. Tatay, kailangan mong iligtas si nanay. Pumunta ka sa tavern sa tapat ng General's Manor. May nakatagong elite squad doon. Ito ang token. Iyon lang ang magagawa ko para sa'yo. Tatay. Tatay. Bigla na lang silang nawala. Tapos na. Uwi na tayo. Poprotektahan ko ang lahat ng itinayo mo. Ang mundong ito na ipinaglaban mo. Uuwi na ako sa mansyon ng general. Opo, pero kailangan naming ihatid kayo para sa kaligtasan nyo. Hindi dapat lumabas ng mansyon ng general ang kamahalan. Hindi kayo pwedeng pumunta sa ibang lugar. Nandito lang ako para bumili ng alak. Pwede kayong sumama sa loob. Tindero. Paumanhin ho, naubusan na kami ng alak. Hindi ako nandito para bumili ng alak. Kamahalan, sa wakas. Ako si Liam, narito ako ayon sa utos ni General Ethan. Naghihintay ng inyong utos. Ganun pala. Sa lahat ng lugar na hindi ko nakikita, ang dami kong ginawa ng asawa ko para sa akin. Siya ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. At nawala ko siya. Hindi ko siya karapat-dapat. Arestehin sila. Ang rebelde na si Victor Thorne ay nagkasala ng pagtataksil. Ang parusa ay kamatayan. General Liam, tipunin ang mga tropa. Durugin natin ang mga rebelde. Nauunawaan. Maririnig mo ba ako? Nanay, tingnan mo! Nanalo ako sa World Championship ng violin. World Championship! Magaling, Summer. Chloe, uuwi na tayo bukas. May regalo rin si Summer para sa'yo. Sige. Pag-uwi natin, lulutuan ko kayong dalawa ng masarap na pagkain. Oo, magpaalam ka kay nanay. Paalam! Ang alamat ng Emperatrice ng Etheria. Hindi ba ito ang kwento tungkol kay Ethan at sa kanyang ex-girlfriend? Ituring mo ito bilang isang di-opisyal na kasaysayan. Isipin mo na lang ito bilang isang kathang isip. Dalawang taon na ang nakalipas. Sinakop ng Northern Tribes ang Etheria. Ipinadala ng Emperatrice ang buong hukbo sa Hilaga para harapin ang mga mananakop. Nang maging mahina ang depensa ng kabisera, si Victor Thorne, anak ng punong ministro, ay nag-alsa. Ikinulong ang Emperatrice sa palasyo, pero hindi alam ng lahat. May lihim siyang itinagong mga piling mandirigma mismo sa kabisera. Mabilis nilang pinatigil ang pag-aalsa. Ang buong pamilya ng punong ministro ay ikinulong sa Capital Prison at pinatay. Ang maalamat na Emperatrice na ito ay si Clara. Clara, Anong ibig mong sabihin? Itinago niya? Malinaw naman. Si Ethan ang nagtago noon. Kung wala si Ethan, hindi niya magagawa yon. Ethan, masyado pa siyang mabait. Malinaw na hindi siya bagay maging empress. ganun pala kabait sa kanya si Ethan noon? Huwag mo nang isipin yon, mahal. Libu-libong taon na ang nakalipas noon. Kayong dalawa na ang magkasama ngayon, di ba? Tama ka, Marcus. Sino ka? Bakit mo kami inaatake? Ako si Victor Thorne. Ikaw siguro ang bagong kasintahan ni Ethan.
Dahil binigyan ako ng tadhana ng pagkakataong ito para takasan ang kamatayan, ibabalik ko ang lahat ng kinainan sa akin. Victor Thorne, galing ka sa panahon ng Atheria? Paano ka nakarating sa modernong mundo? Hindi lang si Ethan ang makakapunta sa modernong mundo. Ako ang isa at nag-iisang pinili. Magagawa ko rin yon. Tulong! Tulong! May nang kidnap sa akin. Tumahimik ka. Tingnan mo ito. Puno ng kaalaman ang librong ito na masyadong advanced para sa panahon natin at napakaraming modernong sandata. Kung makukuha mo ang mga sandatang ito, Ginoong Thorne, madali mo lang mapapabagsak ang Atheria. Bakit Ginoong Thorne pa rin ang tawag mo sa kanya? Ako ay nagbibigay galang sa kamahalan. Kapag ako ay naging emperador, gagawin kitang emperatrice. General Sterling, ngayong araw, itinatalaga kita bilang general. Naka-on ang mikropono. Mikropono, on. Camera, on. Naka-on ang camera. Naka-on ang mikropono. Paano ka nakarating sa modernong mundo? Ang lakas ng loob ng isang karaniwang tao na pagbantaan ang kamahalan. Ethan, nagkita na naman tayo. Talagang ginulo mo ang buhay ko. Victor, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag sa babae. Pakawalan mo siya. Sige, basta't sumang-ayon ka sa isang kondisyon, pakakawalan ko siya. Bigyan mo ako ng baril. Imposible. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga baril para sa pribadong pagmamay-ari dito. Paano ako makakakuha ng isa para sa iyo? Kung gayon, hintayin mo na lang ang kanyang bangkay. Victor, Huwag mo siyang saktan. Makakakuha ako ng isa para sa iyo. Ayos, yan ang gusto ko. Pero makinig ka sa akin, huwag kang pumunta sa mga pulis. Kaya kong bumalik sa nakaraan kahit kailan ko gusto. At kapag nangyari yon, Hindi. Hindi ako tatawag sa pulis. Bigyan mo lang ako ng oras. Kaunting oras lang, okay? bibigyan kita ng 2 oras. Yun lang, 2 oras, huwag kang magtangka ng kalokohan. Kung hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Victor! Ang Ethan ko ay isang sundalong Apex. Sige, patayin mo ako. At pagkatapos, mamamatay kayong lahat. Ano naman kung sundalong Apex siya? Kapag nahawakan ko na ang isang baril, wala siya. Tungkol naman sa'yo. Hindi ko kayang patayin ka. Ikaw ang aking personal na sandata. alam mo ba ang ginagawa mo? Ang pagbili ng baril sa black market ay illegal. Habang buhay yan sa kulungan. Kung ikaw ay makulong, paano ko haharapin si Chloe? Ethan, galing sila sa sinaunang panahon. Wala silang moralidad. Siya lang ang kapatid ko. Tingnan mo, nadawit si Chloe dito dahil sa akin. Gamitin mo ang pangalan ko para bilhin ito. Kung may mangyaring mali, isisi mo lahat sa akin. Ethan, noong nasa Badlands pa tayo, 3 beses mo akong iniligtas. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kailangan ng isang kaibigan ng kanyang utang. Ayos lang, huwag kang madala. Para sa kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Ethan, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ang bilis talaga ng oras, di ba? 2 oras lang ang lumipas. Mukhang ang mahal mong Ethan ay hindi nagmamalasakit sa'yo. Victor, nakuha ko na ang gusto mo. Ngayon, pakawalan mo si Chloe. Ay lapag mo yan sa sahig. Itaas mo ang mga kamay. Kung hindi, papatayin ko siya. Umatras ka. Mia, dalhin mo sa akin ang kaha. Ngayon, iyan ay tunay na magandang gawa. Ang galing ng pagkakagawa nito. Ay 100 beses na mas tumpak kaysa sa anumang espada o sibat. Ang kamahalan ay itinadhana ng langit. Sa mga ito, ang pag-agaw sa trono ay sigurado na. Ngayon, pakawalan mo si Chloe. Kailan ko ba sinabi? Napakakawalan ko siya? Victor, ano pa ang gusto mo sa akin? Ako'y bumaba na sa pwesto. Ang lakas ng loob mo. Nang ahas kang tawagin sa pangalan ng kamahalan. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hindi naman ako humihingi ng marami talaga. Ito lang naman, kung pakakawalan ko siya,
Paano ako makakabuo ng isang makabagong hukbo at sakupin ang mundong ito? Imposible. Hanggang diyan na lang ang kaya ko. Ako? Ay wala rito para makipagnegosasyon. Si Marcos lang ang kailangan ko. Mamatay ka! Clara, oras na para pagbayaran mo ang utang mo. Ang palasyo ay isang ipinagbabawal na lugar. Ang mga papasok ng walang pahintulot ay papatayin. Nangahas kang harangan ang daan ko? Sa susunod, tingnan mong mabuti kung sino ang kinakausap mo. Anong nangyayari diyan? Ano ba yung ingay na yan? Lumabas ka at tingnan mo. Opo, kamahalan. Ang kapal ng mukha mo, Victor. Muling manggahas kang pumasok sa palasyo. Lumabas ka ngayon din. Mga gwardya, mamamatay tao, protektahan ng Emperatrice. Tama na. Kamahalan, bumagsak na ang pasong obsidian. Malalim nang nakapasok sa Atheria ang mga tribo sa Hilaga. Kung hindi tayo kikilos agad, nangangamba ako. Nasa harap na sila ng mga pintuan ng kabisera. Naku, halos lipulin na ang ating mga sundalong Atherian. Wala na tayong paraan upang ipagtanggol ang kabisera. Wala na nga bang ibang paraan? Wala kayong paraan. Meron ako. Victor. Victor, anong ginagawa mo rito? Clara, hindi mo pa nga kayang hawakan ang mga tribo ng Hilaga? Paano ka nababagay maging emperatrice? Anong kapal ng mukha mo? Anong kapal ng mukha mong magpakita rito? Taksil, lumuhod ka. Walang hiya kang taksil. Sumuko ka agad. Clara, hindi mo pa nga kayang hawakan ang mga tribo ng Hilaga? Anong silbi ng Atheria sa mga kamay mo? Ikaw ay isang pinunong mawawalan ng kaharian. Victor, sabihin mo sa akin ang solusyon mo. Baka bigyan pa kita ng marangal na kamatayan. Sabihin sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Victor, ano ng kapal ng mukha mong magpakita? Sumuko ka agad. General Liam, arestihin ang taksil na ito ngayon din. Opo, kamahalan. Ang sandatang ito, galing ito sa modernong mundo. Pumunta kang makipagkita kay Ethan. Makabagong armas ito, kaya nakipagkita ka kay Ethan. Tama. Binigay sa akin ni Ethan ang baril na ito. Siya ang nagsabi sa akin na kunin ang Atheria. Kasinungalingan yan? Palagi naman akong inalagaan ni Ethan. Imposibleng tulungan ka niya. Anong ginawa mo kay Ethan? Inalagaan ka niya? Ang tagal mong nawala. Nasabi ba niyang pinapatawad ka niya? Clara, kung lalapit ka ngayon at magpapakabait, lumuhod at humingi ng tawad sa akin, kapag nakuha ko na ang trono, baka gawin kitang kabit. Panaginip lang yan. Kay Ethan lang ako, at kay Ethan lamang. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa makasama ang ibang lalaki. General Sterling, ilapit mo rito si Emperatrice Clara. Gusto kong panoorin niya kung paano ko haharapin ang mga tribo ng Hilaga. Opo. Masamang tao, bitawan mo ang nanay ko. Lily, muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa'yo. General Sterling, isama mo ang batang babae. Opo. Ano ba talaga ang gusto mo? Bata lang si Lily. Kung may bayag ka, ako ang harapin mo. Anong balak mo? Bata pa yan. Kung may bayag ka, harapin mo ako. Ano? Siyempre, ibibigay kita bilang regalo. Sa mga tribo sa Hilaga. Anong sinabi mo? Ibigay mo ako sa mga salot sa Hilaga? Tama. Hindi ba niyo alam? Paano haharapin ang mga tribo sa Hilaga? Ito ang solusyon ko. Kalokohan. Akala mo ba, mapipigilan nito ang mga tribo sa Hilaga na lusubin ang Midlands? Akala mo ba ang mga salot sa Hilaga ang bumutas sa pasong obsidian ng mag-isa? Ako yon. Nakipagkasundo ako sa commander ng Hilaga. Ang buhay mo kapalit ng aking trono. Ikaw pala ang nagtaksil sa amin. Ikaw ang dahilan ng malaking pinsala sa hukbo natin. Nakipagsabuatan? Gumawa lang ako ng tamang desisyon, kahit handang-handa. Ang puwersa natin, wala tayong laban sa mga salot sa Hilaga. Tungkol naman sa paglalagay ng lahat ng tropa natin sa panganib, yan ay purang katangahan. Kaya, nakipagkasundo ako sa mga salot sa Hilaga.
Ako ay magbibigay ng ilang teritoryo at magdadagdag ng ilang insentibo. Ang mga tribo sa Hilaga at ako, hati sa lupain ito sa gitna. Nakakasiya. Ang laki ng lupang ibinibigay mo sa amin. Ano ang gusto mong kapalit? Ang trono. Tungkol sa lupain. May plano ko diyan. Ako, ang lilipulin silang lahat sa tamang panahon. Victor, anong lakas ng loob mong ibigay ang teritoryo natin? At isuko ang kanyang pamahalan sa mga tribo sa Hilaga. Sana'y kilabugin ka ng kidlat at mamatay ng kahabag-habag. Ako. Ginawa ko lahat yon para sa kaharian. Sinumang humadlang sa aking diretsyong kulungan sa Kapitolyo. Ang ginawa lang namin ay magsumite ng petisyon. Inutusan ni Victor Thorne ang aming pagbitay. At ang pagpuksa sa aming buong pamilya. Wakas na ang Atheria. Basura! Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ng kanyang kamahalan? Ethan. Ethan. Gising ka na sa wakas. Ikaw pala si Chloe. Maligayang pagdating sa Atheria. Sa bilangguan ng Kapitolyo. Nasaan si Ethan? Anong ginawa mo sa kanya? Si Ethan, ang ibig mong sabihin? Malamang binaril siya ng kamahalan. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi pwedeng patay si Ethan. Sige na, baril iyon. Ang kanyang kamahalan mismo ang bumaril, sa malapitan. Walang sino man ang makakaiwas doon. Imposible. Imposible. Hindi pwedeng patay si Ethan. Marcus, Chloe, okay ka lang? okay lang ako. Nasaan si Ethan? Si Ethan? Siya. Nasaktan siya. Nasa operasyon siya ngayon. Marcus, nasa amin ang kapatid mo. Kapag sumuway ka, hindi ko masisiguro na lalabas siyang buhay dito. Ibalik mo ang cellphone ko. Huwag mo siyang saktan. Ano ang gusto mong gawin ko? Una, i-hand over mo ang 20,000 kahon ng mga supply. May 3 araw ka. Marcus, wag mong ibigay sa kanya. Siya. Pero ang daming iyon ay sobra-sobra. Kulang ang oras. 7 araw. Gawin mong 7 araw. Hindi ito kahilingan. Ito ay utos. 3 araw. Kung wala ang mga supply dito sa loob ng 3 araw, huwag kang magalit kapag pinatay ko siya. 3 araw na lang? Kayong mga bumaril kay Ethan, at ngayon ginagamit ninyo ako para mapilitan ang kapatid ko na magbigay ng supply. Hindi, kayo makakalusot dito. Inosente. Chloe, papunta na rito ang kagalang-galang para makipagkita sa pinuno ng Hilaga. At kung hanggang noon ay hindi pa rin naibigay ng kapatid mo ang mga supply, sa sandaling iyon huwag mo kaming sisihin kung isusuko ka namin sa mga basura ng Hilaga. Kailangan kong magtrabaho ka ng mabilis hanggat maaari para maitayo ang time tunnel na iyon. Pero, Ginoong ko, ang gastos para dito, napakataas talaga. Kahit na ubusin ito ang lahat ng mayroon ng Coal Corp. Gusto kong matapos ito. Punto. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala. Chloe, Ililigtas ka namin. Ipinapangako namin iyan sa iyo. Nagawa na natin. Nakahanap na tayo ng pasukan sa time tunnel. Kailangan lang natin ang mga coordinate ng oras at espasyo at handa na tayong umalis. mabuti. Atheria, 7 taon, bilangguan ng kabisera. Ipadala mo ako doon ngayon. Ethan, sa pagkakataong ito, ikaw ang aking inaasahan. Chloe, Ethan, salamat sa Diyos, okay ka? ako, okay lang ako. Kulang na tayo sa oras. Umalis na tayo dito. Marcus, buksan mo ang pinto. Bilisan mo. Chloe, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Nasaan si Ethan? Chloe, okay ka lang? Okay lang ako. Nasaan si Ethan? Anong nangyayari? Nasaan si Ethan? May naging problema sa pagbabalik sa nakaraan. Inaayos na namin ngayon. Matagal-tagal pa. Kaya bilisan nyo. Hoy, Marcus, anong nangyari? may pagkakamali sa transportasyon. Kailangan ng oras para maayos. Naibalik na ba si Chloe? Naibalik na siya. Mabuti. Huwag mo akong alalahanin.
ginagawa mo rito? Nasaan si Chloe? Naibalik na siya sa modernong mundo. Buisit! Bakit hindi ka sumama sa kanya? Sa tingin ko, hindi ka na makakabalik. Perfect. May tanong ako sa'yo. Malinaw naman na pinamahalaan ko ang Atheria ng ayon sa libro mula sa hinaharap. Kaya bakit walang nakikinig sa akin? Ethan, sabihin mo sa akin. Hindi ba't mga tanga lang silang lahat? Victor, bakit hindi mo isipin na ikaw ang problema? Ako? Ha? Ngayon naiintindihan ko na dahil hindi pa ako sapat na malakas. Kapag sapat na ang mga baril sa kamay ko, wag lang ang Atheria, kayang-kaya kong sakupin ang buong mundo. Baliw ka. Ang magagawa ko na lang ngayon ay bumili ng oras hanggang maayos ang time tunnel. Ethan, ang tanga-tanga mo. Mayroon kang napakagandang bagay, pero hindi mo alam kung paano ito gamitin. Kaya naman binabaka ng isang babae sa ganitong kalagayan. Ethan, ito ang alok ko. Maging tapat ka sa akin? At ililigtas kita. Tutulungan pa kitang patayin siya. Ano sa tingin mo? Victor, akala mo ba ngayong nasa modernong mundo na ako, may pakialam pa ako kay Clara? Kahit na iligtas mo si Chloe, pero nasa akin ka pa rin. Akala mo ba magagamit mo ako para maabot si Marcus? Hindi pwede. Hindi bale. Maaari akong bumalik sa modernong mundo anumang oras. Nahuli ko siya noon, mahuhuli ko ulit siya. Pero sa ngayon, hindi iyon ang prioridad. May mas mahahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Magkakagyera na sa Hilagang Hangganan. Gayunpaman, nakipagkasundo na ako sa commander ng Hilaga. Bibigyan ko siya ng isang regalo, at kapalit nito, aalisin niya ang kanyang mga tropa. Ano ang kinalaman nito sa akin? Dahil si Clara ang regalong ibibigay ko. Isusuko ko si Clara sa mga basura ng Hilaga. Wala kang hiya. Ginagamit mo ang isang babae bilang pananggalan. O baka naman, gusto mong isuko ako sa mga barbaro, ganoon ba? General Sterling, kapusin mo siya, talhin mo na. Kaya, ibibigay mo lang ako sa mga tribo sa Hilaga, ganun ba? Nasasakop si Ethan ng mga ito. Mukhang walang paraan para i-teleport siya pabalik. Anong gagawin natin? Siguro, kailangan kong pumunta sa mga tribo sa Hilaga ng mag-isa. Ethan, pupunta ako para sa'yo. Kamahalan, nakakulong kayo sa lahat ng panahong ito at mahirap ang biyahe papunta rito. Baka mas mabuti kung hindi na kayo sumabak sa labanan. Talagang hindi. Ano ba naman ang kaunting hirap? Wala yan kumpara sa dinaranas ng ating mga tauhan. At wala yan kumpara sa tiniis ni Ethan para sa akin. Mga sundalo, nasa ating pintuan na ang mga tribo sa Hilaga. At tinalikuran tayo ni Victor Thorne at nag-udyok ng paghihimagsik. Ang Atheria mismo ay nasa bingit ng pagkawasak. Natatakot ba kayo? Hindi kami natatakot. Lumalaban kami para sa Atheria. Kung makalusob sila at masakop ang kabisera, ang ating mga anak at ang ating mga mahal sa buhay ay maiiwan ng walang-wala. Hindi tayo susuko. Palalayasin natin sila sa Atheria. Mga anak ng Atheria, sundin niyo ako, sugod! Saan na ang aking hukbo? Nasaan ang hukbo? Iyon ay... Clara. Paano nga ba nagsimula ang labanang ito? Sino ang nagligtas sa kanya? Kamahalan. Ang mga komandante, karamihan sa kanila ay nakipaglaban kasama si Ethan at Clara mula pa sa simula. Sa palagay ko, sila ang nagligtas sa kanya. Ikaw na naman. Paano mo nagawang patuloy na sinisira ang mga plano ko? Bigyan mo lang ako ng kaunting oras at lilipulin ko ang mga tribo ng Hilaga. Bakit? Sa tingin mo ba talagang ang pagbibigay ng lupa at pag-aalok sa kanila ng mga benepisyo ay makakabili ng mas maraming oras para sa iyo? Sila. Wala sila kundi mga barbaro. Ang mga walang utak na barbarong ito ang iniintindi lang ay ang agarang benepisyo ibinibigay ko sa kanila. Eksakto. Tanga sila
pero mas barbaro sila kaysa sa iniisip mo. Habang mas marami ang ibinibigay mo sa kanila, lalong mas marami ang gusto nila. Para harapin ang mga barbaro, kailangan mong turuan sila ng leksyon gamit ang dugo. Kung susundin natin ang plano mo, mawawasak ang Atheria sa isang iglap at magiging alaala na lamang. Simula pa nung bata ako, nag-aaral na ako ng mga klasiko. Paano ako magiging mas mahina kaysa sa iyo? Hindi ito tungkol sa pagiging mas mahina mo kaysa sa akin. Mas naiintindihan ko ang madugong aral ng kasaysayan kaysa sa iyo. Kamahalan. Kailangan mong itigil ito. Tama si Ethan. Kung mananalo tayo sa labanang ito, lalong lalakas ang Atheria. Mia. Ngayon, ikaw rin ba ang taksil sa akin? Mia. Mia. Kamahalan, paano mo nagawa yon kay Mia? Mula nang parusahan ka ni Clara, nandyan siya para sa iyo, tapat na tapat, at hindi siya nagdalawang isip kahit kailan. Hindi mo pa ba naiintindihan ngayon? Hindi tunay na leader si Victor. Kung kaya niyang patayin si Mia ngayon, kaya ka rin niyang patayin bukas. Kamahalan. Huwag mo nang lalim pa ang hukay mo. General Sterling. Labis akong nabigo. Ito ba ang gusto mo? Nag-iisa na lang. Ang sino mang maglakas loob na sumuway sa akin. Ay mamamatay. General, sa wakas ay nakabalik ka na. Maaari na tayong manalo sa digmaang ito. Tamang-tamang oras, iutos mo sa mga armadong puwersa na umurong. Ano pang hinihintay mo? Ako ang tunay na emperador. Nag-aaklas ka ba? Po, may lakas ka ng loob na tawagin ang iyong sarili bilang emperador? Ang Atheria ay may iisang pinuno lamang, ang aming emperetres. Mga lalaki, iligtas ang general, patayin ang taksil na ito. Sa digmaang ito, ikaw lamang, general, ang makakapagpatnubay sa amin tungo sa tagumpay. Sa pagkakataong ito, ililigtas kita. Kailangan kong hilingin na maglabas ng kautusan ng kamahalan. Si Ethan ay ikinukulong sa mansyon ng general. Ang kanyang kapangyarihan sa militar ay binawi. Pagkatapos ng seremonya ng koronasyon, gagawin ang panghuling desisyon. Ako? Ay sumusunod. Noong nakaraan, hindi ko naprotektahan ang iyong posisyon bilang general. Sa pagkakataong ito, ipagtatanggol kita. General, okay ka lang? Okay lang ako. Ethan, akala ko ikaw ang general? Bakit ka nagtatago? Ethan, sa tingin mo talaga, kayang-kaya mo ang mga tribo ng Hilaga? Isarili mo nga, hindi mo mailigtas. Ethan, nasa ilalim ng paglusob si Clara. Plano mo pa ring iligtas siya? Ayos ka lang? Huwag kang mag-alala, general. Ayos lang ako. Anong klaseng armas yan? Napakalakas. Armas? Siyempre, bagong laban na ito. Sa tulong nito, kahit wala ka rito, Ethan, kaya ko pa ring kontrolin ang labanang ito. Ngayon, papatayin kita. Wisit, naipit. Ethan, naririnig mo ba ako? Nakita ko na ang posisyon mo. Ethan, naririnig mo ba ako? Nakalak na ako sa posisyon mo. Ethan, ayos ka lang? Marcus, anong ginagawa mo rito? Pwede akong nandito. Bakit hindi ako pwede? Marcus, anong ginagawa mo rito? Pwede akong nandito. Nandito ka rin, di ba? Ngayong nandito ka na, hindi ka na aalis. Naku, ang lupit naman yan. Ethan, kaya nga ikaw ang tunay na lalaki. Hindi katakatakang ikaw ang sundalong Apex.
Kahit makuha mo ang baril, marunong ka bang gumamit niyan? Ethan, bakit mas magaling ka sa akin sa lahat ng bagay? Hindi ko matanggap ito. Maraming tao ang ayaw tanggapin si Ethan. Sa tingin mo nasaan ka? Huwag kang magyabang. Maghintay ka pagbalik ko. Ako pa rin ang magiging emperador ng Ateria. Hahaha. Ay naku, nakatakas siya. Ay, naku, tatakas siya. Walang pag-asa. Hindi siya makakalayo. Ang device na ito ay makakapag-lock sa kanyang teleportation coordinates. Ipadala mo siya doon. Siya. Ang hayop na yon, kung mamatay sa labanan, ay napakadali para sa kanya. Na-modify na ang coordinates. Kapag nakakalap na ako ng sapat na mga armas at nasakop ko na ang mundong ito, panahon na lang ang kailangan. Nasaan ako? Clara? Pinuno ng hilaga? Bigo ang teleport ko! Ethan, sana mamatay ka ng napakasakit. Asawa. Ethan, Ethan, talagang aalis ka na lang ba mula sa Atheria at kay Clara? Paano kung mamatay siya? Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi siya mamamatay. Sino mang maglakas loob na lusubin ng Atheria ay hahabulin. Gaano man sila kalayo, tumakbo. Talagang ganun. Yan ang aming Diyos ng digmaan. mga lalaki. Sugod. Ang general ay hindi matatalo. Lipulin silang lahat. Buisit, nadaya tayo. Dinaya tayo ni Victor Thorne. Hindi umalis si Ethan sa Atheria. Sinisikap niyang lipulin tayong lahat. Ikaw na taksil na daga. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ang buhay mo ay akin. Huwag mo akong patayin! Uurong, ngayon din. Asawa. Alam kong may pakialam ka pa rin. Siyempre naman. Sige, umuwi na tayo. Asawa. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Tatay, miss na kita.